mga ka-farm lahat, ayan, so new property po tayo today. Bali ang location po nito is Buenavista, Quezon, and ang sukat po ng property is 1 hectare farmland mga ka-farm lahat. Ayan, so ang kagandahan dito mga ka-farm lahat, along provincial road po ito. Ayan, kung gusto nyo po ng farmland na pwede ka mag-business, so ayan, so recommended ko po ito kasi along provincial road. And so malawak po ang daan dito. So accessible puntahan, and yun, pwede po tayo mag-business, gasoline station, restaurant. So marami po tayong pwedeng gawin sa property. And yun mga ka-farmlet, ang nakakatawa dito, so napakahaba po ng frontage ito, So dito siya mag-start sa maliit na nyug na to. Ayan, abot doon sa may poste na yun mga ka-farmlet. So estimate natin is 80 to 100 meters po ang front nito, sa kalsada. So ayan, babaybayin po natin. So yun mga ka-farmlet, ito po yung frontage natin sa provincial road, itong nilalakaran ko. And yun, kung mapapansin nyo yung kalupaan niya, So from the road, medyo mababa lang po yung level niya dito sa kalsada. So although mababa yung level niya, ayan, so pwede naman po natin yung tambakan, kung gusto mo mag-business. And yun, kung mapapansin mo, medyo mataas yung burol natin. May burol po dito, ayan, kung mapapansin nyo. Pero hindi naman siya ganun kataas, So pwede natin pantayin yan, itambak natin dito para lumawak yung kapantayan niya, Ayan, so kung hindi mo pa naman plano, kung wala ka pang plano galawin, wala ka pang plano, o hindi mo pa plano i-develop, so ang kagandahan dito, puno po ito ng nyog. Ayan, so may income po tayo every month, kung mapapansin nyo mga ka-farmlet. So dasik po yun ng puno ng nyog, and yan, kababaan pa po. Yan, so mapapakinabangan pa natin ng matagal, Ayan. So ito lang po yung part na medyo mataas na part. So ang pwede natin gawin diyan, kung gusto niyo i-develop, pwede po nating pantayin yan, and itambak dito para pumantay po siya dito sa kalsada, Ayan, kung gusto mo pong magtayo ng business ng gasoline station or restaurant mga ka-farmlet, ayan. So napakaganda po nito. Ayan, napakalawak ng daan. So yun mga ka-farmlet, bali may pang-update na po tayo kay Sir Eugene, yung buyer din natin na nagpapahanap ng along provincial road. So kung sakali man po hindi niya magustuhan, so available po ito mga ka-farmlet. Yan ang kagandahan dito mga ka-farmlet. Napakamura lang po nito, So unlike sa ibang provincial road na nakita ko, so per square meter na. So ito po buuan yung benta niya na 1 hectare, So napakamura lang po nito. Ayan. And kagandahan din mga ka-farmlet, aside sa ma-income yung property, so good investment po ito kasi kung mapapansin nyo, along provincial road po ito. Kaya best po ito kung plano nyo mag-business, Kasi lahat ng sasakyan na dadaan papunta sa kabilang bayan, dito po ang daan, sa property. Kaya best din po ito for gasoline station and restaurant mga ka-farmlet. So napakaganda. Yan, mahaba po ito mga ka-farmlet. So bababain natin. And yung kung mapapansin nyo, yung nakita natin sa video kanina. So bali dito po lahat dinadala. Yung nyog, So lahat ng harvest sa property dito po yung binababa. Ayan, so tapos, so bali mga ka-farmlet, ito po yung harvest sa property, Ayan, so yun po yung na-harvest nila na nyog. Dito yung binababa, kinokopra, binubunutan, and yun, sinasalang po nila, ginagawang kopra mga ka-farmland. So much better po yun, na gawing kopra na lang, unlike na ibenta ng buo. So dito ang per kilo po ng nyog, medyo mababa sa ngayon, kasi alam ko parang 4 to 5 pesos. Pero pagdating ng Manila, 30 to 35 pesos na, isang buong nyog, So yun, ang much better po natin gawin sa ngayon, yung kopra na tinatawag, So yun, medyo mataas. Kasi last time, may property po tayong nabenta na ang plano natin, nung pina-harvest po namin, so estimate ko, 3 to 5,000 lang yung income niya. So nagulat ako nung binigay sa akin nung nag-harvest yung resibo, umabot siya ng 31,000. Ayan, kaya much better po na ikokopra na lang natin, So abot dito po yung boundary niya mga ka-farmlet sa poste na to. Abot dun sa tapat ng motor na yon. So estimate natin is 80 to 100 meters po yung frontage niya, And ito po yung kalawakan ng property. Kung mapapansin mo, dasik po yan, So estimate natin is nasa 250 to 300 ka puno po ito ng nyog, estimate natin. Yan. So yan? At makikita ba natin yung sapa? Sige daw, tara.
Tingnan natin. Yun, so ito po yung baba. Daan pa baba. Medyo matarik, pero pwede po natin gawan ng tulayan mga ka-farmlet o hagdan pababa sa property, ano, para hindi siya risk pagbababa ka. Ayun, may daan pala dun, ano. Kalsada. Ibig sabihin, access road talaga siya. Pababa. So, may access road po pala to pababa. Yung part na yan, pababa dito sa property. So, yung pasak na yun, tol. Alin dyan? Yung lukaran, di kasama yung lukaran na. Oo. Yung pasak na yun, sa may kalabaw na yun. Yun yung Pataas yun. pataas. So, ibig sabihin yung lukaran, hindi natin sakop yun. Hindi na. Pero yung nyug doon, Yung nyug na yun. oo. Basta yung lukaran, hindi na siya kasama. Basta yung pasak na yun, pataas naman siya pag ganun. Okay. So, sige, tara, lakarin natin. So, bali yung lukaran po pala tinuro ko kanina, hindi niya siya kasama sa property. Sa property, ano. Ayan. So, bali ito po yung kalawakan ng property, mga ka-farmlet. Pakaba pa yan. So, 1 hectare farmlet po ito. Puno ng nyog, ano. So, yun, aside sa retirement plan, mga ka-farmlet, so, good investment po ito. Kasi along provincial road, and kung mahilig ka magtanim. Ayan, so, malawak yung part na pwede natin taniman. Yung kagandahan dito, wala siyang mataas na burol. So, ito yung part na yun, natanaw natin kayo na, pero di naman po siya ganun kataas. So, nasa bandaan dito. Diretso. Okay. Yan. So, malinis din naman, ano. Itong kabila, iba na. So, ito yung sa atin. Okay. Okay. Yan. Yun, may kawayan din, ano. So, sakop natin yan. Dala yan. Ayun, mga ka-farmlet, dahil may nasakop po tayong kawayan, ano. Ayan, kung plan nyo gumawa ng rest house o bahay kubo, ayan, so may kawayan po sa loob ng property. Ayan, no need na natin bumili. Kasi mayroon na sa loob ng property. Kung sakali man, ang babayaran na lang natin yung sa araw ng gumagawa, ano. So, no need na natin bumili. So, alam ko, mahal din ang kawayan dito, di ba? Nagwa 150 na yata per puno. Abot doon, yun yung boundaries niya. Pag ganun. Okay. Ito yung bukal. Sige, lakarin natin. Ito yung sapa. Yan. Bali may creek po ito, mga ka-farmlet. So, di naman kalaki yan, pero running water din. Yan. So, ibig sabihin yan, mababaw po ang level dito, ano, pwede tayo mag-deep well. Ayan, pupuntahan natin. Sabi po. Sabi po. Ayan, so ito po yung bukal sa property, ano. Ayan. Wala kay tabi po. Yan, bali bukal to, mga ka-farmlet. Ayan, so pwede po tayo mag-connect ng tubig. Bali hindi po yan nakakatihan ng tubig. And kung may idea po ako sa treasure, ayan, parang treasure sign siya. Ayan, kung mapapansin nyo. 3 butas na malaki. So, para siyang treasure sign. So, bahala na po kayo mag-isip kung may idea po ako sa treasure o may kaibigan kayong treasure hunter. Pwede nyo po yung itanong. Ayan. Kung ano po ibig sabihin yan. Ayan, so may bukal po yan sa property, mga ka-farmlet. Ayan, so pwede tayo mag-connect dyan kasi ngayon medyo mainit po ang panahon, pero hindi po yung naubusan ng tubig yung part na yan, ano. So ayan, kung makapansin nyo po, may tubig yan, napakalinis po. Kinukuha lang ba ito ng inumin? Oo, kasi dito, mga ka-farmlet, sa gantong bukid, so ganyan po yung kalimitang source ng tubig nila na pinagkukunan ng inumin. Bukal, sinasala lang po yan, so yun, pwede na inumin. Nakagandahan dyan, fresh, yun po yung tinatawag na may alkaline. Kasi unlike doon sa ininom natin na mineral, so dead water na po yun. Ayan. Kaya kalimitan sa gantong linang, mahaba talaga ang buhay. And kung mapapansin nyo, may edad na, pero
naglulukad pa. Ganun po kaganda pag talagang nakasanayan mo na dito sa province. Yung po kumuha nila ano. So ayan. Yan yung boundaries. Pero yung creek na yun, sako pa ba? Yun? Oo, lalaki. Dalo pa yun. Abot dyan lang yung ano, yung pinakang boundaries niya. Pero abot dun pa. Yan, so may portion po siyang upland dito mga ka-permlat na walang tanim. Ayan, so yan. Yan yung pwede natin tayuan na rest house. Kasi tingin ko parang malamig niya, makapansin nyo naman. Doon sa puno ng nyog, ayan. So mahangin. Pwede po tayo dyan magtayo ng rest house. Yan yun, kung plan nyo po gawing business, lot. Kung may plano po kayo, pwede po natin gawin, bakuin yan or bildusirin para pumantay po sa kalsada ano, yung lupa niya. Ayan. Ganda nyo dito, kababaan pa. Ayan. Oo, dito lang tayo dumaan pabalik. May daan doon. So bali ito na po yung provincial road niya mga ka-farmland. Ayan. Please cover ko na lang. So yun mga ka-farmland, yung sinasabi ko po, every harvest, so dito po yung dinadala yung nyog niya, and then dito po, sa ganito po sinasalang ano. So ginagawang kopra. Yan bali binabak po nila, tapos sinasalang, pinapausukan. So yun na po yung ginagawang lukad ano. Daan pala dito sa kabila. Ay, may karaan po. Pwede kaya dito duman? Pwede kaya dito duman? Oo, dito nga na pinarking ngayon sa akin buyer namin. Hindi, pag may buyer dito, alam mo, may nakabili. Tapos gusto niya ibaba sa sakyan niya, pwede. Sa kanya baba. Oo. Walang problema. Kanya din naman ito. Kanya din yan. Oo. Walang problema doon kay Arabo. Ganda kausap yun, ngari. Okay. So yun mga ka-farmland, ito po yung access road. Pababa sa property ano, from provincial road. Ayan. So pasok naman po ang 4 wheels dito. Although hindi siya kakasakop ng property, pero wala pong problema kasi yung may-ari din po yung nagbebenta, ang may-ari nitong dadaanan natin ano. So ito yung provincial road, ito po yung access road pababa going dun sa property. Ayan. Kaya safe po yung sasakyan nyo, pwede ibaba.